Ito si Jacob. Siya ay anak ni na Isaac at Rebecca at apo ni na Abraham at Sarah. Ayon sa Biblia, siya ang pangalawang anak ni Isaac at ang nakakatanda niyang kambal na kapatid ay si Esau. At tungkol muli sa kanilang magkapatid, ang ating kwento sa araw na ito. Kapayapaan mga bata, isang mapagpalang araw sa inyo. Naalala niyo ba yung kwento natin tungkol sa hindi mabuting kasunduan ni Jacob at Esau kung saan ay pinagpalit ni Esau ang kanyang pagkapanganay sa isang platong pagkain? Alamin natin ang mga kasunod na pangyayari. Tara na at ating alamin ang kwento tungkol sa ang pagpapanggap ni Jacob na mababasa natin sa Genesis 27, versikulo 18 hanggang 29 at Genesis 27, versikulo 41 hanggang 45. Si Isaac na ama ni na Esau at Jacob ay napakatanda na at halos hindi na makakita. Handa na niyang ibigay ang kanyang basbas para kay Esau bilang kanyang panganay na anak. Sa panahong iyon, ang panganay na anak ay makakatanggap ng napaka-espesyal na pagpapala mula sa kanilang ama. Ang pagpapalang ito ay parang isang napakapangyarihang panalangin mula sa Diyos na magbibigay ng magandang kapalaran. Balak ni Isaac na ibigay ang espesyal na pagpapalang ito kay Esau, ang kanyang panganay. Kaya tinawag ni Isaac si Esau at hiniling na manghuli at maghanda ng paborito niyang pagkain. Matapos kumain, ipinangako ni Isaac na ibibigay kay Esau ang espesyal na pagpapala. Lingid sa kaalaman ni Isaac, narinig ng kanyang asawa na si Rebecca, ang ina ni Esau at Jacob, kanilang usapan. Mas gusto ni Rebecca si Jacob kesa kay Esau at mabilis siyang nagplano. Nagmadali siya kay Jacob at sinabing mabilis na kumuha ng 2 batang kambing. Inihanda niya ang paboritong ulam ni Isaac at si Jacob ay maaaring makapagpanggap na si Esau upang makatanggap ng pagpapala. Nag-aalala si Jacob. Nag-aalala siyang matuklasan ng kanyang ama ang panloloko dahil si Esau ay mabalahibo at siya ay makinis. Natakot siyang makatanggap ng sumpa sa halip na pagpapala. Ngunit nagpumilit si Rebecca. Nangangako nga ayusin ang lahat. Si Jacob na nagtitiwala sa kanyang ina ay sumunod. Hindi nagtagal si Rebecca. Niluto niya ang masarap na pagkain. Pagkatapos ay binihisan niya si Jacob ng mga damit ni Esau na amoy panlabas. Upang maging mabalahibo si Jacob tulad ni Esau, nilagyan niya pa ng balat ng kambing ang makinis na braso at leeg ni Jacob. Dinala ni Jacob ng pagkain sa kanyang ama. Ama, sabi niya. Si Isaac na may mahinang paningin ay nagtanong, "Sino ito? Anak ko?" Sumagot si Jacob, "Ako po, si Esau, ang inyong panganay. Ginawa ko na po ang inyong pinapagawa. Kumain na po kayo para maibigay nyo na sa akin ang espesyal na pagpapala." Medyo nalito si Isaac. "Ang boses mo ay parang kay Jacob, pero ang kamay mo ay parang kay Esau," sabi niya habang hinahawakan ng mabalahibong braso ni Jacob. Sa paniniwalang si Esau nga ito, kinain ni Isaac ang pagkain. Pagkatapos ibinigay niya ang espesyal na pagpapala kay Jacob. Ipinanalangin niya na maging malakas siya, na magkaroon ng kasaganahan sa pagkain na tinumin at na ang mga ibang lahi ay maglingkod sa kanya. Pagkaalis ni Jacob, dumating si Esau mula sa kanyang pangangaso. Naghanda rin siya ng pagkain para sa kanyang ama. "Ama," sabi niya, "narito ang inyong pagkain. Kumain po kayo at bigyan ako ng inyong espesyal na pagpapala." Lubos na nabigla at nanginig si Isaac. "Sino kung gayon?" Umiyak siya. "Ang kakapunta lang at kumain ng aking pagkain at nakatanggap ng pagpapala. Pinagpala ko siya at siya ay pagpapalain." Nang marinig ito ni Esau, malakas at mapait siyang umiyak. "Ay ama ko, wala na po ba kayong natitirang pagpapala para sa akin?" Nalungkot si Isaac, ngunit hindi niya na mababawi ang pagpapalang ibinigay niya kay Jacob. Sinabi niya kay Esau na si Jacob ay magiging higit sa kanya. Napuno si Esau ng matinding galit kay Jacob at nagplanong maghihiganti. Nalaman ni Rebecca ang galit ni Esau at hiningkayad si Jacob na tumakas sa bahay ng kanyang kapatid hanggang sa umupa ang galit ni Esau. Mabilis na sumunod si Jacob na tumakas sa galit ng kanyang kapatid. May mga aral na dapat nating matutunan. Una, pagiging kontento.
Bilang isang pamana, maging kontento tayo sa mga bagay na ibinibigay sa atin. Nasaan man tayo, dapat ay daladala natin ang ganitong ugali tulad sa halimbawa sa loob ng tahanan. Mahalaga na maging kontento tayo sa mga bagay na ibinibigay sa atin, lalo na ng ating mga magulang. Dahil alam natin na ito ay pinaghirapan nila, maibigay lamang nila ito sa atin. Sa pag-aaral, kung halimbawa na hindi tayo ang top 1 at ikaw ay top 2 lang, huwag tayong maiinggit. Kung di mas maging masipag pa tayo sa pag-aaral para sa susunod na quarter, ay tayo naman ang top 1. Kaya mga bata, palagi natin itong tandaan ha, para mabuhay tayo mapayapa at masaya kasama ang ating mga kapatid at mga kaibigan. Pangalawa, maging tapat at totoo. Ito ay isa sa pinakamahalagang ugali na dapat nating taglayin. Maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayo manloloko ng kapwa dahil ito ay hindi mabuti. Kung tayo man ay nakagawa ng hindi mabuti at ito ay palihim mong nagawa, ugaliin na tayo umamin sa ating nagawa. Kasabay nito ang paghingi ng tawad sa kanila. Kaya mga bata, palagi natin itong tandaan ha, para mabuhay tayo mapayapa at masaya kasama ang ating mga kapatid at mga kaibigan. Para naman sa ating activity sa araw na ito ay tatawagin natin My Many Blessing. Bibigyan ko kayo ng tig-1 minuto para sabihin sa lahat ang mga pagpapala na inyong natatanggap mula sa Panginoon. Padamihan ito ha, kaya pumila kayo mga bata. Pumila kayo ayon sa inyong pangalan alphabetically. Mauna mag-recite ang nasa unahan ng pila. Sasabihin niya ang lahat ng mga naging pagpapala sa kanya o mabubuting bagay sa buhay niya. Halimbawa, pagkakaroon ng mabuting magulang, pagkakaroon ng alagang aso, pagaling sa sakit ng lola, at iba pa. Ito ay i-recite ninyo sa loob ng 1 minuto. Kapag natapos ang 1 minuto, ay iyong kasunod naman sa pila ang susunod na magre-recite. Maliwanag ba mga bata? Nakapila na ba kayo? Okay, pamanong nasa unahan ng pila, pumunta ka na sa dakong harapan at mag-ready sa iyong recitation. Timer starts now! Nakapag-recite na ba ang lahat? Talaga namang ang daming pagpapala nito sa buhay natin, no? Kaya namang totoong hinahanga din ng Esau at Jacob ang pagpapala ng kanilang amang si Isaac dahil napaka-espesyal nito upang matanggap nila ang mga pagpapala mula sa Diyos. Pero tandaan natin, huwag na huwag tayo manloloko ng kapwa ha, para lang makatanggap ng pagpapala. Ito ay hindi mabuti at ayaw ng Diyos na nanglalamang tayo ng kapwa. At para naman matandaan natin ang aral sa ating kwentong napakinggan, narito ang ating memory verse na do not lie to each other. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam at mispa!